Sige, panoorin natin to May mga high spenders kasi kami kunya. Ito. Kasama sila Ay, by the way, dahil dun sa damit niya, Soho, Jessica Soho. Pucha, nag-joke din to kay kay Jessica Soho dati na gang rape daw si pag ginang rape daw si Jessica. Putang ina mo. Kapita-pitagang newscaster yan na alam mo yun. Okay, yung ibang newscaster, alam mo, bumabali eh. Pero ito kapita-pitagan to. Putang ina, parang ito ang nag-establish ng pagiging isang standard ng newscaster sa Pilipinas. Parang siya yung mga kasama nila nila Mike Enriquez, nila Jessica, Mel Chanco. Ayun yung mga pantayan yan yung mga standard yan Tapos binastos niya ng ganun. Hindi ka naman inaano nung ali. Inaano ka ba? Wala namang inaano sa'yo wala namang ginagawa sa'yo na. Tapos eto, si Pangulong Duterte, yung video natin nung nakaraan, kung hindi pa nakakapanood, panoorin nyo po si Pangulong Duterte, binati siya, pumayag sa interview ng Gandang Gabi Vice, di ba? Ang dami niyang views doon. Tapos etong ABS-CBN talaga to muntik ko pang hindi ma-post yun naka-block. Gagong puta. Damot nyo Pero pag sila yung nangunguha ng mga video sa mga vloggers, putangin na nyo. Nakapal na mukha nyo. Anyway, tuloy na natin to. Gig. Talaga kahit tayo, tapos minsan isasama sila sa casino, bibigyan sila ng paglaro, hanggang sa naaliw, sila na mismo pupunta. Nung nalaman ko, inano ko talaga yung mga bakla. No. Parang intervention. Parang ayaw niya daw sa sugal. Kasi ito yung konteksto niyan Nung pag nagigig daw sila, syempre may mga natutuwa daw at yung mga mayayaman, sinasama sila sa casino at binibigyan ng panglaro. So, liba-libangan lang. So, okay daw yon. Nung parang na-addict na daw tong mga kasamahan niyang bading, sila na daw po kusang na pumupunta doon sa casino at sarili nilang pera yung pinanlalaro nila. Tapos nung nalaman niya daw, sabi niya, ayoko niya, no. Diba? No. Take note ayaw niya daw sa sugal. Ayaw niya sa sugal Kailangan may takot kasi sa akin yung mga bakla. So, may takot pala Yung sa point na yun, I will make sure na mapasok ko talaga. Kasi hindi dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Okay. Pinakapangit daw na sa buhay yung sugal at droga. Okay, yung droga medyo ginawa na ng paraan ni Pangulong Duterte yan at maraming napatino. Alam natin yan, aminin nyo yan. Maraming sumuko, maraming tumino at may mga kakilala nga tayong personal na talagang alam mo yung nagtabaan na. Dati lubog na lubog, hindi mo makilala kung sino ba to. Ayun, kilala mo na kung sino kasi mga matataba na umayos na yung katawan dahil wala na nga, hindi na nagdroga at nagbago na sila Noon kasi sinasabi, meron tayo personal na kakilala niya na dati, sabi niya parang, putya kung di pa nag-Duterte, hindi ako magbabago siya talaga. Kaya sabi niya, kahit adik ako dati, nagpapasalamat ako na naging presidente si Duterte. Kasi kung hindi naging Duterte, putya malamang patay na ako ngayon. Kundi sa overdose, sa goyoan siguro, gano'n. Totoo yan. Nagkukwento yung mga yan. May kakilala kami niyang mga ganyan. Kasi, isipin mo dati, payat-payat nun. Tapos, pagkakita mo, taba na. Diba? Ibig sabihin, wala na, hindi na sila bumalik. Ayan ang sinasabi ni Vice. Ayaw niya daw ng droga at sugal. Ito, sugal, problema kasi ito sa personal Yung personal mong sa sarili mo yan So kung di mo matatanggal yan, edi problema mo sa sarili mo yan. So ayaw niya daw yun, sinabihan niya yung mga kaibigan niya o yung mga tao niya siguro o yung mga bakla niyang tropa na wag kayong magsugal. Yan. Wala akong kilalang nagsugal, nagdroga, na pagkatapos ng lahat, ang ganda-ganda ng buhay. Okay. Sa simula, binigyan ka ng sugal. Yung, diba, kaya ka na-addict kasi ang ganda. Lumaki. Naniwala
sa swerte. Nakakatikim. Nakasunod-sunod, di ba? Pero yung dulo, wala. Wala naman yung Oh. Okay. Eto galing to kay Sas eh. Kay Sas. Ewan ko kung siya nag-edit nito Pero galing to kay Sas Rogando. So, yun ang sinabi niya nung una. Okay? Na ayaw niya ng droga tsaka sugal. Diba? Yan daw nakakapagpasira sa buhay ng Pilipino. Ng isang Pilipino. At ng pamilya. Okay? Nakakasira talaga. Yan. Kasi putya kung wala ka ng pera pansugal, may inis ka. O, eto daw. A few moments later, It's a match, just like Game Zone. Get up to butya na. Pagkatapos niyan, sabihin niya noon, putya, bigla na siyang promoter ngayon ng sugal. Game Zone. Wala nga. Kaya nga natutuwa tayo nung mga nawala yung mga Facebook account ng mga animal na nagpo-promote ng sugal, yung mga vloggers. Buti nga sa inyo. Yan. O tsaka kasi syempre, akala nung mga, pag naglaro sila, di ba, nananalo. Ito, testing ko lang to Tetestingin ko lang. Tumatama. Syempre, sila yung endorser eh. Pag tumama, i-click nyo yung link sa baba at baka manalo rin kayo ng katulad ko. Puta, yun na. Siyempre, mamomonitor pa ba yan ng, alam mo yun, ng apps kung bata pa ba yung naglalaro o matanda na? Hindi na eh. Tsaka, kahit sinong may cellphone, mga bata ngayon may mga cellphone na. Diba? May mga GCash. Binibigyan ng magulang ng pera. O paano pag yung mga bata na yun na-addict sa sugal? Putya, bata pa lang addict na sa sugal. Siyempre, dyan napapasok yung mga alam mo yung gagawa ng paraan, kukupit sa wallet ng magulang para makapagsugal, magbebenta ng gamit. Di ba ganun eh? Kaya ang pangit. deposit bonus plus 1% daily Putya, may deposit bonus pa. For fun. Play responsibly. Eto sasabihin niya yan. Tingnan niya. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Putya, na. May ganun pa. Pagkatapos mo mag-promote ng sugal, medyo mayroon ka pang, alam mo yun, gambling is not, ano yun? Nag-promote ka ng sugal, tapos dinidiscourage mo yung mga tao na magsugal. Tapos dito, ito. Ito, sabi dito, inside the Philippines, online gaming epidemic, it's worse than Pogos. Kasi yung mga Pogo, ang mga naglalaro niyan, yung mga Chinese. Chinese na nandito. At saka maganda yan nung panahon kaya pinayagan niya ni Pangulong Duterte kasi pandemic. Wala nakakalabas at ang mga naglalaro lang online Chinese. At nakikinabang tayo dahil nga yung ekonomiya natin bagsak. So isa yung Pogo sa alam mo yon, yung tumulong sa atin para makasurvive. Well, walang mga Pilipino dyan dati. Walang mga Pilipinong naglalaro. Okay? Tapos, dahil nga Duterte, kaya nila dinidikdik yung Pogo. 'Di ba? Ang dami daw illegal diyan sa Pogo. Okay, ang dami daw pero nung panahon na okay na yung ekonomiya, pinapatigil na 'yan. At wala na si Pangulong Duterte noon. So ito, mas worse to kasi online. Anyone na merong cellphone pwedeng maglaro ng sugal. No. Kung makarinig na kung paano ito nakatulong dun sa manlalaro para mapasaya ang araw niya. Ayan ang sinasabi ko sa inyo na yung nararamdaman ng natalo o nanalo parehas lang. 'Di ba? May excitement kasi pagkatapos daw ng stress na araw mapapasaya yung araw mo pag naglaro ka, gago puta. Para makasurvive siya sa isang very toxic and very stressful. O 'di ba? Stress ka na nga
isipin mo to stress ka na nga sa maghapon tapos maglalaro ka ng sugal, kung matalo ka, mas lalo ka mai-stress. Kung manalo ka, edi masaya. Pero mas maraming natatalo sa sugal kaysa nananalo. Tandaan nyo yan. Walang sugarol na nanalo sa sugal. Ang nananalo dyan, ay hindi, meron sa mga perya-perya. Ang nananalo dyan yung bangka. Yung bangka, ayun yung, for example, yung bangka, yun yung bibigay ng pera pag nanalo ka. Halimbawa sa color game, pag nakita yung pula, sila yung magbibigay. Pero pag natalo yung ibang kulay, sila kukuha nun. Ayun ang nananalo, bangka. Oo. O sino ang bangka dito? Sa online sugal na to, yung Game Zone. So sila ang nananalo. Yung mismong organization o mismo yung sugal, yung gumawa ng sugal na yan, sila ang mananalo. Kasi libo-libo, milyon-milyon ang naglalaro ng sugal sa Pilipinas. Putya, araw-araw. So, ang tendency niyan, may papanalunin silang isa, dalawa, okay, nananalo. Pero yung nalilikom nilang pera sa mga natalo, putya. Baliwala yung mga pinapanalo nilang ibang tao. Baka nga kakilala pa nila Ganun kasimple yun. Magpapanalo sila ng ilan, pero yung malilikom nila na natalo, mas malaki. Spin-promote nito, yung idol nyo. Kasi yung mamang to. Diba? Ganun yan. Tapos sabi niya nung una, ayaw niya. At kung paano nakatulong yung mga maaaring mapanalunan ito. Diba? Hipokrito ang putang ina. Hindi lamang sa pamumuhay niya, kundi sa pamumuhay ng mga mahal niya at sa komunidad niya. Puta, nagbago na yung nagbago na yung, alam mo yun, nagbago na yung ihip ng hangin. Nung una ayaw ko ng sugal kasi ay yung mga bakla kong kaibigan kasi takot sila sa akin takot sila sa akin. So sinasabihan ko sila na huwag kayong maglaro niya kasi hindi makakabuti yan yung sugal tsaka yung droga. Puta, ngayon nakakatulong na. Ano yun? Nakakatulong hindi lang dun sa nanalo ng sugal, pati dun sa pamilya ng sugarol. Anak ng putyan, lupet. You're the great. Putang ina. Lawas ang pinakamalaking Eto. sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal at nagdroga na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Ayun, excited ako doon. Excited ako dun sa Excited daw siya. kung yung mga Filipinos battle addiction amid online gambling. Boom. Putya, kasi nasa cellphone na Alam nyo ba, ang mga nagsusugal lang, ito sige, kung ikaw ay maraming pera o kung ikaw ay limpak-limpak na may kayamanan na hindi nauubos, okay lang magsugal ka. Tsaka ang sugal sa mga kasino mismo pumupunta. 'Di ba? Yung mga mga sugarol o yung mga nagsusugal mismo pumupunta sa kasino. Maglalaan sila ng oras bumiyahe, pupunta sila sa kasino, 'di ba? Pag tinamad ka, hindi ka na pupunta. 'Yon, pupuntahan mo talaga, mag-e-effort ka. Unlike dun sa cellphone na lang, putya, pagbukas mo ng cellphone, andyan na, sugal na ako. Kahit nakahiga ako sa bahay, sugal. Putya, hindi ka na kahit na nasaan ka, kahit na anong ginagawa mo, kahit tumatai ka pa, kumakain, puta, pwede ka na maglaro ng sugal. Kaya nakaka-addict. Kasi nandyan na Diba? Isusubo mo na lang Unlike dun sa mismong pupuntahan mo sa medyo kakain ka pa ng oras, mag-e-effort ka pa. Siyempre, hindi ka naman pwedeng pumunta doon na pamasahe lang ang pera mo. At bibihira ang pumupunta sa mga kasino na nag-commute.
Puta, lahat yan nakakotse. Yung iba nga dun, dahil sa talo nila na iiwan na yung mga kotse nila eh. Alam ko yan! Wala nangyari. Ba't wala yung tawa natin? Alam ko yan kasi nakikita namin eh. Alam namin na yung sasakyan na yun. Bakit hindi to kinukuha? Ang ganda-ganda. BMW. Ba't ito? Ay, hindi po. Ano yun? Talo yan sa ano? Talo yan sa sugal. Hindi pa kinukuha hanggang ngayon. Kita nyo, mayayaman na yun. Puta na yung kotse nila naiiwan dun. Dahil talo sila. O, puta, paano pa tayo mga mahihirap na Pilipino na isang kaig, isang tuka? Puta na, tas isusugal mo pa? Magkano lang isinahod mo? 520 sa isang araw, 550. Oh. Sige, sabihin na 600. Puta, tas isusugal mo yung 300. Wala na. One click lang yun. Wala pa isang oras yun. Ubus na yun. O, tas idol nyo to? Idol nyo tong mama na to. Putang inan to. Nagpo-promote ng sugal. Diba? Magagandang istorya na ma-share. Kala ko ba ayaw mo ng sugal tapos biglang ganyan. O ayan, boom. Madami daw magandang ma-share na nanalo sa sugal. Ang ina, galing. Sa simula, binigyan ka ng sugal, di ba? Kaya ka nag-addict eh. Kasi ay, ang ganda. Bakit? Naniwala sa swerte. Naniwala sa swerte. Nakakatikim. Nakasunod-sunod, di ba? Pero yung dulo, wala. Wala. For me, it's all about integrity. For me, it's all about Ina mo. integrity. For me, it's all about integrity. Lawas ang pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal at nagdroga na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Excited ako doon. Excited ako doon sa kung yung mga magagandang istorya na ma-share ng mga viewers natin dito sa Games. Wala akong kilalang nagsugal at nagdroga na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. For me, it's all about integrity. So, ayan. Ay, naka. Nung una, tapos, etong mga official natin, o sabihin na natin na administrasyon, kasama sa administrasyon, ito si Claire Castro, at itong si Percy Paloma, Percy Sendanya, pangalan nito tanga na to, si Tabingi. Tuwan-tuwa dito kay Vice. Di nyo ba alam na sa pagpo-promote ng sugal nito, dahil maraming fans to eh. Tignan mo nga 20 million followers niya sa Facebook. Ang dami nun. Pwede na magpanalo yun ng isang senador. 20 million followers ang nasa Facebook. Naging 90 na nga lang eh dahil sa ginawa niya eh. So, ang daming nakakakita, ang daming nakakaalam na pinopromote niyang sugal. Siyempre, bilang influencer, putya, may influensyahan mo yung mga yan. Idol ka niyan eh. Tapos itong mga official natin o yung mga nasa gobyerno, putang ina, tuwan-tuwa dito. Dahil, siyempre, ang nadali o yung natapakan, yung mga Duterte. Especially si Pangulong Duterte. Nagalit sila sa mga Duterte. Kita nyo? Puta, tuwan-tuwa sila doon sa nagpo-promote ng sugal at tumatangkilik dahil nga sinasabi nito na yung water bombing nga na walang tigil daw galing sa China, pero ang totoo yung mga produkto mo galing sa China. China ang nagpo-produce. Oh. Pero, tuwan-tuwa sila na tinatapakan si Pangulong Duterte. Puta, yung mama na yan ang nagbigay sa atin ng magandang buhay na kaya mo maglakad mula gabi hanggang madaling araw, hanggang mag-umaga na hindi ka natatakot dahil yung mga adik wala na. Ubus na. At takot. Puta, dapat yun ang ngayon, yun ang gawin. Ang matakot yung mga adik. Hindi tayo ang natatakot sa adik. Anak ng putya, ngayon takot tayo sa adik eh. Kasi ang presidente natin,
kayo na magtuloy kung ano siya.